Kapag sinabing summer outing, una syempreng papasok sa isip ng marami sa atin ang pagpunta sa beach. Ang lakas nga naman kasi maka-good vibes ng swimming, sunbathing at kulitan sa tabing dagat. At kung trip nyo pang i-level up ang experience, may iba't ibang paraan din kung paano magiging mas masarap ang inyong pinaplanong beach adventure. Imbes na ordinaryong ihaw-ihaw, pwede kayong magluto ng kutsinilyo sa tabing dagat. Ready na yung ating griller? We have here naturally grown biik dito mismo sa farm. Again, pag ganyan ka-fresh, tapos alam natin yung source ng ating ingredient, wala na tayong fuss, wala nang etche-boreche. Generous amount of salt. And dahil medyo bata pa yung ating biik, tulungan lang natin ng konti with some oil. Make sure na i-massage ninyo yung asin doon sa mga cavities or yung mga singit-singit. Because this is the only time na makakapaglagay kayo ng pampalasa, kumbaga. Salang na natin. Kung seafood naman ang trip niyong baunin, alam niyo bang pwedeng-pwede niyo itong lutuin sa ilalim ng buhangin? Nagukay ako kanina, tapos silagyan ko lang siya ng mga bato. Ngayon, yung mga bato na yon, lalagyan natin ng apoy sa ibabaw. Siguro mga at least 30 minutes natin siyang paaapuyin. Bakit natin ginagawa yon? Para yung mga bato natin is makapag-absorb ng maraming init, makapag-hold siya ng mas maraming init, and then lalagyan natin siya ng layer ng mga ingredients na meron tayo. So, napaka-chill lang, tatakpan natin siya, and then after a few hours, hukayin natin ulit, and ready na yung ating feast. Habang ang iba naghahanap ng dagat, ang iba naman sa atin, happy naman sa malamig na panahon at magandang view. At kung isa ka sa mga ito, Tagaytay is a summer destination for you. Bukod kasi sa iconic na bulalo at tawilis ng bayang ito, samot-saring food experience na rin kasi ang pwede mong mahanap dito. Kasi ito lang, winner na eh. Nariyan ang mga kainang talaga namang nagpa-wow sa ilang mga food explorers nating Kapuso Stars. Ah, wow! Masarap talaga. Nakakaiyak. Makapi ang nagsiserve ng kakaibang mga coffee concoctions na hina-highlight ang mga lokal nating kape dito sa Pilipinas. Pwede kang maka-experience na para kang bumisita sa Japan. O kaya naman sa Cordillera. Well, actually, pwede mo pa malibot ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng pag-food trip lang. There's a lot more behind the scenes. Yes, and there's a lot of flavors that we can still offer. Kung may time ka namang lumipad at bumiyahe ng mas malayo, panalong choice ang pagbisita sa Davao City. Kung saan pwedeng-pwede kang sumakay ng bangka at mag-island tour papunta sa Lubi Plantation Resort. Dito, pwede mong ma-experience ang masasarap na dishes na gawa sa mga lokal na ingredients, gaya ng kanilang coconuts, kakao, at batuan. I like sour food kasi. So this is perfect. Panalong destination din ang bayan ng Panglao sa isla ng Bohol, kung saan pwede mong matikman ang napaka-festive na spread na ito na kung tawagin ay hudyaka sa Panglao. Hudyaka is literally a Visayan word for or to celebrate. Oh, Yes. so feast. Yeah, it's a feast. It's a feast actually here in Panglao, celebrated in the month of August usually. So fiesta talaga Yes, ito. fiesta. And as far as celebrating yung inyong huli, Yes, ang inyong mga ingredients, I think
this is a perfect way of showing it to our guests. Isa rin sa mga signature dishes na maaari mong hanapin sa Bohol ay ang dish na kung tawagin ay halang-halang. Season ko lang to ng fish sauce. And prepare na natin yung ating aromatics. So lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. Tinuna ko na yung tanglad. Habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. So just gonna add in some chilies. And ito, nakukuha na natin yung bango doon sa ating mga pinanggisa. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. Season lang natin ng konti pang patis. So I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang pork tender yung karne. And then pwede na mag-serve. Isa sa mga talaga namang pwede mong ma-enjoy sa summer food trip dito sa Pinas ang masasarap, matatamis, at talaga namang nakaka-refresh na mga prutas. At sa mga naging food adventures natin, maraming pagkakataon na rin naipakita natin kung paano mas ma-elevate ng mga ito ang mga putahing pwede nating ihain para sa mga mahal natin. Ang pakwan, maaaring gamitin para bigyan ng refreshing na karakter ang paborito nating sinigang. Ito yung isang kwan. Kadalasang hindi nagagamit sa watermelon, yung kanyang rind o yung balat. So parang gamit na gamit din talaga, walang Yes. tapon. Dapat, actually ginagawang atsara yung rind ng watermelon. It's not like parang similar. singkamas or ano. May very, very slight bitterness siya. Pero yung texture niya para kang kumakain ng hilaw na papaya. Ang mga samot-saring citrus fruits naman natin gaya ng orange, lemon at lime, siguradong kakaibang twist ang may dadagdag sa inyong duck, chicken, and seafood dishes. So ito yung orange peel. We're just making thin slices or what we call julienne. So ito yung ating lemon juice. Tanggalin lang natin yung zest. So ito yung ating zester. Ay atin lang ikakayod doon sa ating lime para makuha yung pinakaibabaw lang, yung pinakabalat lang niya. Ang mga papaya natin, di lang sa tinola pwedeng gamitin. So lalagay lang natin yung ating papaya. Pwede tayo mag-serve. Ang iconic nating adobo, pwede mo namang gamitan ng mangga. So habang binabrown natin yung ating karne, sibuyas, then yung ating bawang. So maganda na yung browning na nangyayari doon sa ating pan. Lagay ko lang yung ating bawang tsaka sibuyas. Timplahan lang natin ng soy sauce, yung ating vinegar, and laurel. And generous amount of pepper. Lahat nung pinakamahirap na part, yun na yun. Tatakpan natin to
Babalikan natin siguro after an hour. And then pwede na natin i-prepare yung ating salsa. Yung ating ripe mangoes naman. Mag-a-add lang din ako ng ating leeks. And for some kick, chilies. Mix lang natin to. Tapos, for the sauce, kuha lang tayo ng sabaw. Malambot na yung ating pork. Ready na yung salsa. Pwede tayo mag-serve. Ang mga saging na all year round available, pwedeng-pwede namang gawing tinapay. Kahit di ka na gumamit pa ng oven. So, imamash lang natin to. Depende rin sa inyo kung gusto ninyong talagang puree ito, you could use a blender para mas consistent yung texture niya. So, after natin siyang mamash, lalagyan na natin yung iba pa nating ingredients. I'll start again with our sugar. Gamit lang tayo ng whisk ulit. After that, yung ating butter. So mix lang natin to. Egg. Some milk. Paghaluin ang wet and dry ingredients. So ready na yung batter natin. Bago natin ilagay yung ating pinaka-mixture, pahiran muna natin ng mantikilya. So meron tayo ditong tissue. Halinhinang isalin sa bread mold ang batter at chocolate chips. Tapos balutin ng cling wrap bago isalang sa steamer. Of course, hindi mawawala sa listahan ng nakaka-summer nating mga prutas ang pinya. At kung ako ang tatanungin, isa sa mga pinakapaborito kong putaheng iluto ay gamit ang pinya. At itong recipe na natutunan ko pa sa isang espesyal na tao mula sa Paitay, Laguna. I'll start off with our ginger. And then, I'll go with onions. And then, isasabay ko na rin yung ating pinya. Sasabay lang natin yung pinya sa gisa kasi gusto nating lumabas yung mga sugar, yung mga natural sugar sa kanya. And then, in a way, dadagdag siya ng depth when that sugar begins to caramelize. So, yan yung purpose natin bakit natin siya isasabay sa gisa. Ayan, luto na ang Nanay Yais, ginataang hipon at pinya. What I like about this dish is yung pagkahilig nga natin sa matamis. Tamis puro from pinya lang, and yung sarap nung prawns natin or yung hipon, pinagsasama-sama nung gata, yun I guess is one of the representations nung Filipino cuisine or Filipino flavor. Pag pinag-uusapan ang pagbibigay ng refreshing na angas sa iba't ibang putahe, isa sa mga pinaka-effective na paraan para magawa yan ay ang paggamit ng mga herbs na nakakatulong para balansehin ang lasa ng bawat dish. Kaya di na rin nakapagtatakang karamihan sa mga farms na nabisita natin sa ating food explorations, may mga sections na nakalaan para sa tanim ng mga herbs. Isa sa mga pinaka-common nating makikita ay ang napaka-flexible na basil. Masarap itong gamitin sa pagluluto ng mabilisang basil and tilapia stir fry. So init lang tayo ng oil.
So habang piniprito natin yung ating fish, sunodin natin yung talong. At syempre yung ating kamyas. Season lang natin ng salt and pepper ulit. Sunod lang natin yung sili natin. And yung ating basil. Okay? Pwede na mag-plate. Maski pato o gansa, pwede mong bigyan ng kakaibang karakter gamit ang basil. So we start off, heat natin yung ating pan, tapos sear na natin yung ating karne. Pwede na natin lagay yung ating aromatic. And of course, season natin yan ng salt. So we'll add in turmeric, pepper as well, and some sugar. So we'll add in yung ating basil. And then finally, yung coconut cream natin. So ito na yung ating fried basil. Hot oil, dip lang natin yung stem muna. Ang mint naman na kadalasan sa mga summer drinks lang natin matitikman, akalain mo pwede rin palang magdagdag ng refreshing na element sa roasted lamb sa pamamagitan ng paggawa ng napakadaling mint and honey sauce. Lalagyan lang natin siya ng siguro couple of tablespoons ng ating raw honey. That right there is a perfect honey mint glaze. Pero kung may isang refreshing herb na highly recommended kong gamitin dahil madali itong hanapin sa mga suki ninyong tindahan sa palengke, ito ay ang cilantro. Samahan mo lang ito ng manok at kanin, palag na yan! Makakagawa ka na ng masarap na chicken cilantro rice dish. And habang sinisir natin yan, sisison ko yung taas. Yung ating cilantro naman, ikakat lang natin into 3 different portions. So we have the roots, the stems, and yung ating mga dahon. Itong part na to, pang-garnish ko na lang after maluto na ng lahat. Pero itong roots at saka yung stem, ito yung gagamitin ko at isasama ko dun sa pagsasaing ng aking bigas. So merong chicken essence na din doon sa ating bottom ng ating pan. Yung ating bigas, ilalagay ko dun sa ating pan or ating pot. Lagay lang natin yung cilantro roots and stem. Now at this point, pwede na natin siyang lagyan ng stuff. We are also going to add some salt and pepper. So ito, i-in ko lang for about 20 to 30 minutes. Ihahalo ko yung ating cilantro leaves before serving. Pwede tayong sumibog. Kung may isang puno na may tuturing nating simbolo ng refreshing summer vibes saan mang panig ng mundo ka pumunta, ito ay ang coconut tree. Tayong mga Pinoy, itinuturing ito bilang tree of life. Dahil mas malalim pa sa summer vacation ang koneksyon natin sa puno ng nyog, bahagi ito ng pang-araw-araw nating pamumuhay. At syempre, ang iba't ibang pagkaing natutunan nating lutuin mula sa iba't ibang bahagi ng puno ng nyog. Ang manamis-namis at nakakapreskong sabaw ng buko, ginagamit sa pagluluto ng binakol na sikat sa Aklan. Yung ating buko. Pwede na nating patayin yung ating apoy. Pwede na tayo mag-serve.
Noong bumisita naman tayo sa Quezon, natikman natin ang iba't ibang putaheng pwede mong magawa gamit ang ubod ng puno ng nyug. Siyempre, nandyan ang gata na perfect gamitin para sa mga putahe gaya nitong ginataang alimasag at malunggay. At kung ang mismong laman naman ng nyog ang gusto mong gawa ng masarap na ulam, pwedeng-pwede rin. Coconut cream. Dunk na natin yung ating duck meat. Kapag ganitong mainit ang panahon, di maiiwasang mabilis ding uminit ang ulo ng mga tao. Pero sabi nga, chill ka lang. Papaya ko ito. At isa sa mga siguradong magpapalamig ng ulo mo, ang iba't ibang refreshing desserts at frozen treats na kayang-kaya mo ring gawin at home. At ang mairereko ko, itong mango sago sa malamig. Sago, i-transfer lang natin yan. Konting tubig. Para sa akin, ito yung talagang magpapasarap ng malupit doon sa ating sa malamig. Kakanggata. So yung pampatamis natin, condensed milk, and then syempre, yung mangga natin. Kung classic Pinoy favorite na may kasamang nostalgia naman ang hanap mo, nandyan ang ice scramble na pwedeng gawa sa hinog na papaya. O kaya naman ay ice candy na ginamitan ng aratilis. Napakasimple nito, kahit bata, kayang gawin to. After nyo makuha lahat ng pinaka-juice ng inyong aratilis, pwede na nating i-mix yung ating condensed milk and fresh milk. Ang mga nagawa nating ice candy, ilalagay muna natin sa freezer hanggang maging frozen ang mga ito. Para sa mga sweet tooth na trip ang full-blown dessert, ang kakaibang combo ng tropical fruits na langka at kalamansi ang pwede ninyong subukan. At kung may tsitsempong meron naman kayong espesyal na okasyong isi-celebrate ngayong summertime, why not try gawin itong basil cake? Pinaghalo-halo lang natin ang cake flour, baking soda, baking powder, eggs, oil, basil, sugar, yogurt, and orange zest. Pagkahalo ng cake mixture, isinalang lang natin ito sa oven. Tapos ang 30 minuto, binudburan ko ito ng powdered sugar at nilagyan ng toppings na orange segments at pistachio. Mapa Luzon, Visayas, o Mindanao man ang adventure mo ngayong summer, beach man yan, bundok, isla o maging sa probinsya, siguradong may food trip na lalong magpapasaya ng bakasyon mo. At ang pagdiskubre ng marami pang sangkap at putaheng magpapagood vibes sa bawat gala natin, ang patuloy pa nating gagawin sa mga susunod pa nating food exploration.